master. So, nagbabalik po, Geotech Official. So, ngayon mga master, magiging topic ko ngayon is about sa pag-connect ng Allen timer sa to at Allen coin slot. So, yun guys, itong dalawa na to is i-connect natin itong dalawa at paano ba to i-set up. So, yan. So, paano ba natin ito i-set up? Bali, ang mangyayari guys, itong coin slot at timer ay kadalasan natin ginagamit sa mga negosyong PisoNet. Katulad yan, PisoNet. Ginagamit din yan sa 5 carwas, yung tinatawag na yung hulugan mo lang ng 5 pesos is makaka-carwas ka na. Dito sa aming bayan is sikat na sikat yung ganyang negosyo ngayon. So, ang gamit yun is coin slot, Allen coin slot, and Allen timer. So, usually guys, malaking tulong to lalo na sa mga nagbabalak magnegosyo ng PisoNet tulad nito at kumita ng gantong karaming coins kada buwan. So, ako is meron na ako negosyong PisoNet. Ngayon guys, itong video na to is makakatulong na malaki lalo sa mga nagbabalak na magkaroon ng PisoNet o nagbabalak mag-build ng PisoNet. So itong dalawang na to guys is malaki ang kinalaman nito sa negosyong PisoNet. So pag napanood nyo tong video ko na to is magkakaroon kayo ng idea kung paano ba gagana tong dalawa na to at kumita ng maraming coins sa pamamagitan ng PisoNet. So yan guys, umpisa na natin. So yan master, bago tayo mag-umpisa is mangangailangan tayo ng transformer na step down 1 ampere. So 12 volts siya. So yan, ito ang pinakakailangan natin para mag-operate tong dalawang unit na to, itong ating coin slot and then ating timer. So guys, after nating ma-set up to is ituturo ko sa inyo kung paano ba i-adjust ang oras nito depende sa gusto nating minuto or kung ilang oras natin gustong i-set up ang ating negosyo. Like sa PisoNet is ang piso is 4 minutes ang minimum. So if ever na mayroon kakompetensya, kung gusto mong medyo yung mga customer ay lumipat sa'yo o mag-stay sa'yo, sinasuggest ko is magdagdag kayo ng 1 minute or kayo na rin bahala kung anong ilang minutes ang gusto nyo idagdag para yung mga customer nyo, mga manlalao sa PisoNet is hindi umalis at hindi lumipat sa kabilang kompetensya. So yan naman, sa ganun din sa car wash, sa 5 pesos car wash, ganun din yun. Kung gusto mong madali lang oras is minimum kasi ng 5 pesos car wash dito sa aming lugar is 5 pesos equivalent to 2 minutes lang. So meron din kasi mga 3 minutes ang 5 pesos. So depende rin sa adjustment. So itong Allen timer na to is meron siyang adjustment ng gusto nyong minuto or oras. So yan guys, umpisa na natin. Tatanggalin ko na siya sa box. So meron siyang connector. Yan. Then tornilyo. Itong tornilyo guys, kayo na lang po bahala kung gusto nyo anong size ng box ang gawin nyo or kahon na paglalagyan ng ating coin slot. So yan, ito yung tinatawag nating Allen coin slot. So yan po siya. So meron na siyang itong coin slot na to guys ay ginagamit sa Piso Wi-Fi. So kasi meron siyang anti-phishing, may anti-phishing siya, yung kasi yung iba kasi hindi medyo nandadayo sa paghulog. Ayan, pag kasi once na nilagay mo na yung coins dyan is hindi mo na makukuha, diretso mo na siya hulog. So ganun ibig sabihin nitong anti-phishing na to. So yan. So ang pinaka-input ito, ito yung pinaka-input niya. So dito nakasulat 12 volts, coins, ground, and counter. So hindi natin kailangan ng counter
So ito guys, hindi natin gagamitin to. Itong tatlo lang ang importante sa lahat. Itong 12 volts in, ground, and coins and ground. So yan, itong coins is, ang trabaho nito is magbibigay ng signal papunta kay timer. So yan, ano. So ito din, dito wala na tayo ibang masyadong gagalawin dito guys, is nakasetup na to. Huwag na natin galawin to kasi okay na to, nakasetup na to. Dito lang tayo magpo-focus sa ating in, coins, and ground. So in counter, hindi na kailangan yan. So ito naman yung ating timer. So ito yung pinaka-connectors nya. So napakarami. So ang gagamitin lang natin dito is tatlo lang guys, hindi naman lahat to. So dito sa ating timer, makikita natin is dalawa ang relay nya. So may design kasi talagang guys ito na dalawa ang relay nya. Ito is ginagamit to sa mga old model na coin slot. Hindi itong universal coin slot. Yung old model pang coin slot na itong kulay puti na kasya lang ang piso, kasya lang ang 5 piso. So ito kasi guys, itong unang relay natin is sa piso, itong ikalawa is sa 5 piso. So yun guys, ang purpose nito bakit dalawa ang pinaka relay nya dito sa ating timer. So ito guys, pagka universal coin slot naman ang kinabit natin, kahit ano sa dalawa na yan ang gamitin natin, okay lang. So kahit sa dalawang input yan ang pasukan natin ng signal galing kay coin slot, no? So itong transformer natin na AC step down 12 volts is kukonect natin dito sa in ang ating timer. So yun, so may diode na siya guys, naka-bridge type ang diode nya at may capacitor. So yun. Then ang ating supply papunta sa ating coin slot na 12 volts is dito tayo kukuha sa output na ng ating DC. So 12 volts dadan sa diode, na bridge type at capacitor. So dito na tayo magtatap guys sa ground and sa positive output nya. So yun, so umpisa na natin guys, at para makita na ng ating mga master at ating mga madlang people kung paano ba ang pag-setup at pag-connect. So yan. So ito naman guys, bali itong connector na to para pupunta sa coin slot is yung isa dito is kakatingin natin. So yun, kakatingin na natin yan kasi hindi naman siya gamit, sa counter siya. So yan, then kakapit natin dito. Bali yung pula, yung pinaka pula is sa taas, gitna puti, and sole is ground. So yun ang nakasulat dito is 12 coins and ground. So yun, okay na. So ito guys, papunta to sa pinaka input ng ating timer. So yun guys, dito bali ito is para dito at ito is para dito sa isang relay. So ito dito at ikatang kalawa is dito din sa ikalawa. So pero pag universal coin slot ang ating gagamitin is either kahit ano dyan ang gusto nyo kabit, okay lang. So dito tayo sa number 1. So yan. Then itong dulo nito, so itong dulo nya
is kukonek natin dito sa ating coin slot. So yun, i-connect natin yung dulo ng coin slot, connection dito, at ikakabit natin sa dulo din ng ating timer. So yan guys, nahihinan ko na siya. So yan, nahihinan ko na siya. Okay na. So pupunta to sa ating input ng ating timer at papunta sa ating coin slot. So yun guys, so napakadali lang sundan naman to at napakasimple lang naman. Hindi kayo masyadong mamamali, basta sundan nyo lang yung mga connection at magiging okay naman ang setup natin. So ipupulupot ko lang to guys kasi sobrang haba at nakakaabala sa ating pag-setup. Sinadya kasi mahaba to guys, wire na to kasi sa loob ng box is medyo malayo yung pwestuhan ng coin slot at ng ating timer. So yun guys, tetestingin na natin at isasaksak ko na sa ating plug, sa ating outlet. Para makita na natin ang ating sinet up. So isasaksak ko to. So yun guys, milaw na siya. 0 at ang ating coin slot 0 din. So yan. So successful ang ating setup at nagkaroon na ng power ang ating timer at ang ating coin slot. So yun, so paano ba mag-work ng ating timer? So paano siya mag-work sa ating mga business na gagawin? So madali lang naman guys. Ang purpose nitong timer is mag-shutdown ng ating mga unit or ng ating PisoNet or ng ating 5 pesos car wash or ng ating charging system. Meron din gumagawa niya na charging system ang ginagawa ang coin slot at ang timer. So paano ba siya gagana? So itong pinaka relay natin is ito yung pinaka outlet niya. So ang purpose nito is mag-switch off siya is bibitaw yung connect ng relay dito sa ating board. So pinaka out niya is itong tatlong pin na to. Ito ang pinaka out niya. So ito na yan, bali lalagyan natin yung connector. So ito ang pinaka connector niya guys, ito, at isasaksak na natin. Kaya sinabi ko is 1 and 1 din siya. So yan ang 1, 2, to 1 and 2. So dito tayo sa number 1. So ito guys, itong sa tatlong wire nito, puputulon natin yung pinaka green kasi wala siyang function. Wala namang function itong green, hindi natin gagamitin. So ang gagamitin natin is itong brown and black. So itong dalawa lang ang gagamitin natin. So yun, naputol na siya. So ito lang gagamitin natin, dalawa. So siya ang magsi-switch on once na maghulog na tayo ng coin sa ating coin slot. Magsi-switch on siya papunta sa ating AC.
So kung alin ang nakasaksak nating unit, PisoNet, 5 pesos carwash, and charging system, o etc. Kung ano pang negosyo natin na gusto nating pahulugan ng coins. So ang purpose niyan guys is i-connect niya yung isang line ng ating plug. So bibigyan ko ng sample. So ito, sample natin is plug. So yung isang outlet, isang linya nito is kakatingon natin, kukunin natin isang linya ng ating plug ng ating magiging negosyong unit, PisoNet, 5 pesos carwash, charging system, etc. Then i-connect natin to isang wire sa pinutulan natin at isang wire sa kadugtong din sa ating pinutol na isang wire. So yun na magiging purpose ang niya, magiging trabaho niya is mag-switch on and mag-switch off after maubos yung coins. So yun ang pinaka-purpose niya, kung bakit mayroon siya relay at gumagana siya pag may coins at mamamatay pag 0 na ang oras. So ganun lang kadali yan guys. So sasample lang ko kayo, wait lang, ito-ready ko lang yung gagamitin natin. So yun guys, ang magiging sample natin dito is ngayon ay itong ilaw na ginagamit ko, itong pinaka lampshade ko na improvise. So yan ang gagamitin nating sample guys. So yan, nakasira pa yung ating timer, pati yung ating coin slot. So ito na yung dulo ng ating plug ng ating lampshade. So yun guys, ito yung dugtungan. So ang isa nito guys, tatanggalin ko. Yan. So ganyan, yun yung sinasabi ko na magiging switching ng ating relay. Then itong connection na to galing sa relay, sa ating relay na to. So ito yung pinaka output nya, pinakadulo. So yan, ikakabit natin siya ngayon dito sa ating wire ng ating ilaw. So yan, ikakabit natin yung isa dito sa unang wire at yung isa is dito sa papunta sa ating lampshade na linya. So yun guys, ang magiging connection nya, bali isang linya ng ating outlet o plug papunta sa lampshade is ikakatingin natin at i-connect natin yung dalawang wire galing sa ating relay at siya mismo ang magsiswitch para mag-on ang ating lampshade. So yun, titipan ko lang guys kasi medyo delikado, baka makuryente tayo. So yun na guys, malinaw po ba ang pagkakakonek? Maliwanag naman po yung pagkakakonek ko doon sa loob ng ating wire. At ito yung pinaka-plug natin. So ikakabit ko na siya, isasaksak ko na siya sa outlet. So ito yung ating pinaka-outlet. So isasaksak ko na guys. Yun. At wala siyang ilaw. Diba? Wala siyang ilaw. Kasi nakasero pa ang ating timer. At kailangan natin maghulog ng coins. So yan.
kukuha man ako ng coins kasi wala akong coins at babalik ako. So yun guys, meron na akong coins 5, 10 at piso. So itong coins na to guys, tumatanggap siya ng tatlong klase na pera. Pwede rin yung bagong 5 pesos, pwede rin yung bagong 10 pesos, kahit na rin yung bagong 10 pesos. So wala kasi yung available guys. So pwedeng tanggapin to ng ating bagong coin slot na Alan. So itatry ko ng hulugan. So ito palang timer natin is naka-default. Ang pinaka-default niya is 4 minutes. Ang lalabas na timer once na hinulugan natin ng piso. Pag hinulugan natin ng 5 pesos is 20 minutes. And pag hinulugan natin ng 10 pesos is 40 minutes. So yan, tetestingin na natin at para makita natin kung paano siya mag-switch. So hulog ko muna itong piso. Ito guys, once na hinulog ko na to is automatic iilaw ang ating lampshade. Ano po? So papatayin ko muna po yung ilaw ng aking cellphone. So yan, madilim na. So ihulog ko na to. At mag-register dito guys, piso 1. So tingnan nyo ito mabuti. Meron dito mag-click na 1. May lalabas ditong 1. At magkakaroon na ng 4 minutes tong ating timer. So yan. So yan guys, umilaw. Then tingnan natin yung minuto is 3 minutes and 49 seconds. So yun, yung piso is 4 minutes. Then umilaw na ang ating lampshade. At gumana itong ating Alan timer. So yun. So success ang ating piso na coins. So iti-test naman natin guys 5 pesos. Ito. So i-reset ko lang yung timer. So dito ang pag-reset niya is pwede natin sundutin ito ng kahit anong metal at mag-reset ang ating timer. So, itong pinaka-reset niya guys. Yun, namatay na. At nag-reset siya ulit sa 0. Yan, hulugan naman natin siya ng 5 pesos. So mag-register dito guys is 20 minutes. At lalabas dito sa pinaka coin slot natin is 5 pesos. So naka-program na kasi guys. Pag bumili kayo ng Alan's coin slot, minsan naka-program na po siya. At hindi nyo na kailangan i-calibrate. So yan, hulugan na to. Tingnan nyo mabuti yung oras, yung coin slot, 5 pesos lalabas at magkakaroon na ng 20 pesos, 20 minutes. So yun. So yun, umilaw na ulit. Then ang oras natin is 19 minutes and 50 seconds. So nag-count na siya. So okay din ang 5 pesos na ating tinesting. So reset ulit. Then tetestingin naman natin is 10 pesos. So itong 10 pesos naman ang ating tetestingin. Hilog ko na. At tingnan nyo mabuti, magiging 10 ang lalabas dito at mag-on na naman siya. At magiging 40 minutes ang ating timer. So yun, umilaw na ulit ang ating lampshade. So yun, umilaw na siya. At ang ating oras is 39 minutes and 48 seconds. So 40 minutes. So tinimes niya yung 10 pesos times 4 minutes is equal to 40 minutes. Ano po?
10 pesos and 4 minutes equals to 40 minutes. So yan, 39 minutes. So yan, okay din yung ating 10 pesos. At successful po ang ating video about kung paano ba iset up ang ating coin slot at timer. So ganyan lang guys, napakadali lang naman, using 12 volts, step down, Allen timer, and Allen coin slot. So yan guys, thank you po sa panonood. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe bilang tulong at suporta sa aming grupo at sa akin din. So pwede niyo po itong i-share sa mga gustong matuto, i-like para naman kung nagustuhan niyo ang aking video, at sana po subscribe din kayo para anytime na mag-upload ako ng isang makabuhulawang video at posibleng makatulong sa inyo. So subscribe lang po kayo at pindutin niyo lang po yung bell button. Manonotify ko na po kayo sa lahat ng aking ilalabas na video. So thank you po and God bless po sa inyo guys at magandang gabi po.